Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Opong lalo pang lumakas, signal number 1 itinaas na sa ilang bahagi ng Samar. Balitang Bayan. Ag-freeze sa halos kalahating bilyong pisong alaga ng luxury cars na mga sangkot sa flood control scandal. Hiniling na ng DPWH sa AMLAC. Balitang Bayan. Ating DPWH Bulacan District Engineers Alcantara, Hernandez at Mendoza humarap na sa ICI. Balitang Bayan. Welfare check ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands, inalmahan ni VP Sara. Balitang Bayan. Tina naman sa ibayong dagat, US President Donald Trump pinatiko sa mga bansang kumikilala sa Palestinian State. Balitang Bayan. Kabalitang pampalakasan, Filipino Olympic pole vaulter EJ Obiena ipinaubaya na sa mga batang manlalaro ang paglahok sa Southeast Asian Games. Balitang Bayan. At sa showbiz, Pinoy Pride na si Zac Efren Domingo pasok na sa semifinals ng Italia's Got Talent. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isang maulang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ngayon po ay Baclaran Day, Setyembre 24 na 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng impilang may totong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras po na 5 sandali makalipas ang alas 12 ng maulang tanghali, alamin na po natin ang detalye ng mga balita kaugnay po doon sa binabantayang panibagong bagyong Opong na nasa loob na po ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Weather update, ihahatid po yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Update nga po, bagong update kaya Tropical Storm Opong. Huli po itong namatahan sa layong 815 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang hangin na abot sa lakas na 85 kilometers per hour at pagbugso na lumakas pa po, tumabot na ng 105 kilometers per hour. Ang kilos itong si Opong pa-west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa kanyang track and intensity outlook kaninang alas 11 ng umaga, kikilos nga ito pa-west-northwestward, papalapit sa eastern Visayas doon po sa may southern Luzon area. Pagdating naman ng Friday ng hapon, maaari po itong maglandfall sa may Bicol region at sa kaparehong araw po, Friday ng hapon hanggang Sabado po ng umaga, tatawid naman po ito papunta sa may southern Luzon at maaaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility ng Sabado ng gabi o Sunday ng umaga. Habang nasa Philippine Sea po itong si Opong, maaari po itong umabot sa typhoon category bago nga po tuluyang mag-landfall. Samantala, may nakataas na po sa signal number 1 sa buong kaprobinsyahan po ng Samar, Northern Samar, at Eastern Samar. Samantala, bukod dyan, meron pang 24-hour rainfall forecast para po ngayong araw hanggang bukas po ng tanghali. Asahan po mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At ang araw po sumikat kaninang 5:45 AM at asahan ng paglubog mamaya-maya pong
5:51 ng hapon. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po, si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. May pa rin yan, umakyat na sa 4 ang patay dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Nando at Bagyong Mirasol na pinaigting ng hanging habagat. Batay sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang naitalang patay sa Cagayan Valley at sa Tuba Benguet na dulot ng Bagyong Nando. 11 naman ang sugatan habang nawawala o habang isa ang nawawala. Ayon sa NDRRMC, aabot na sa mahigit 156,000 pamilya ang apektado ng mga naturang sama ng panahon. Kabilang na rito ang 8,000 pamilyang inilikas o mga nananatili sa evacuation centers. Balitang Bayan. Tuloy-tuloy na naman ang pagtutok ng Office of the Civil Defense o OCD sa iniwang pinsala ng Super Typhoon Nando habang nakalerto na rin sa posibleng pananalasa ng bagyong Opong sa bansa. Ayon kay OCD spokesman Juni Castillo, partikular nilang tinututukan ang Northern Luzon, Bicol Regions at Cordillera Administrative Region na matinding inagupit ng bagyong Nando matapos makaranas ng flash floods at landslides. Sa kabila nito, tiniyak ni Castillo na naka-red alert status na ang buong ahensya at nakahanda sa anumang sitwasyon. Sa kasabay paalad, meron tayong 4 na kababayan na nakatala po na naiulat na nasawi. Yung isa noon ay dito sa Tuba Benguet, na landslide. And then meron din po sa Bataan na nahulugan ng debris. Tapos meron po tayong 11 na mga kababayang nasugatan at saka may isa pa pong nawawala po, yung fisherman sa Catanduanes na nawawala pa rin. Kapag tinig ni OCD spokesman Juni Castillo sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Sa iba pang paksa ng mga balita, hiniling na ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze sa halos kalahating bilyong pisong halaga ng mga luxury vehicles na nakarehistro sa mga personalidad na iniimbestigahan dahil sa anomalya sa mga flood control projects. Kabilang sa mga target ng investigasyon ang 26 na individual na may kinalaman nga sa naturang katiwalian. Kabilang po dyan, sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, yung mga dati po niyang District Assistant Engineers na sina Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza, maging ang mag-asawang contractors na sina Pacifico Curly at Cesara Ate Sara Dizcaya. Isa sa mga naturang sasakyan ay voluntaryong sinuko na ni Hernandez sa Independent Commission on Infrastructure bilang pakikisa sa investigasyon. Bukod sa luxury vehicles, hiniling din ang kagawaran o ipinag-utos din ng kagawaran sa Land Transportation Office, Land Registration Authority, hiniling sa LRA, Civil Aviation Authority of the Philippines at Maritime Industry Authority na magsumite ng kumpletong inventaryo ng mga sasakyan, lupain, maging mga sasakyang pangimpapawid at pandagat na nakarehistro sa pangalan ng ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na iniimbestigahan. Balitang Bayan. Dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza humarap na sa Independent Commission on Infrastructure. Isa pang sasakyan, isusuko na rin. Kuha ng detalye mula kay Patrol 38 Jen Patrolya.
Dumating sa Independent Commission for Infrastructure si dismissed Department of Public Works and Highways, Bulacan District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza upang tumistigo hinggil sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isusuko na ni Hernandez sa ICI ang kanyang sasakyan na Lamborghini. Kinumpirma naman ng DPWH na humiling na ito sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang halos kalahating bilyong pisong halaga ng luxury vehicles ng mga sangkot sa nasabing irregularidad. Nauna nang isinuko ni Hernandez ang isa pang luxury vehicle na sa ICI. Matatanda sa pagdinig ng Senado, inamin mismo ni Hernandez na lahat ng proyekto ng DPWH sa kanilang engineering office sa Bulacan, kabilang na ang flood control projects, ay substandard. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa hipilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala sa iba pang tampok na balita, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang ulat mula sa Malacanang hinggil sa isinagawang welfare check ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, pumasok umano ang mga opisyal sa detention unit gamit ang maling dahilan at nakapanayam ang dating Pangulo ng walang pahintulot ng kanyang pamilya. Iginit pa ni VP Sara na regular namang may bumibisitang pamilya upang tiyakin kung maayos ang kalagayan ng dating Pangulo simula pa noong Marso. Binigyang diin pa ng Vice Presidente na ang naturang hakbang ay nalalagay o naglalagay sa panganib sa buhay at kaligtasan ng nakatatandang Duterte. Kung ipagpapatuloy niya ang ganitong gawain, dapat sagutin ng buo ng ICC at ng pamahalaan ng anumang mangyayari sa dating Pangulo, kabilang ang posibilidad ng pagkamatay sa kustodiya nito. Binatikos din na nakababatang Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at iginiit na mas maraming overseas Filipino workers ang nangangailangan ng tunay na welfare assistance mula sa gobyerno kaysa sa dating Pangulo na patuloy na inaalagaan ng kanilang pamilya. Balitang Bayan. Sa oras na 15 sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang mga reports. PNP naka-alerto na rin kay Bagyong Opong, pagsaklolo sa mga nasalanta naman ng Super Typhoon Nando, tiniyak. Ang detalye naman ihatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Inatasan na ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na tumulong sa disaster response kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Inalerto rin ni Lieutenant General Nartates ang lahat ng police units sa mga lugar na posibleng makaranas ng masamang lagay ng panahon, partikular na sa southern part ng Luzon at Visayas. Payag ng Acting PNP Chief na nagbigay na siya ng direktiba sa lahat ng Regional Director sa mga apektadong lugar na umasiste sa mga sinalanta ng Bagyong Nando at tumulong sa mga post-disaster assessment and response upang masiguro na maibibigay ang mga kinakailangang tulong sa mga naapektuhang residente. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na rin aniya sa mga lokal na pamahalaan ang lahat ng PNP Commander sa southern part ng Luzon at Visayas para sa mga ginagawang paghahanda sa Bagyong Opong. Tiniyak naman ni Nartates na nakahanda ang PNP na tumulong sa search and rescue operation sa mga napaulat na nawawalang individual at sa pagsasagawa ng mga preemptive evacuation bilang paghahanda sa pagtama ng typhoon Opong. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Pagdinig naman ng Senado hinggil sa flood control anomalies, posibleng hindi na magtagal. Bukas kaya ang huli o mayroon pang mga susunod? Alamin po natin kung ano nga ho ba ang katotohanan sa likod ng balitang iyan mula naman sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Maaring hindi na daw magtagal ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomalies.
Ayon kay Senate President Vicente Soto III, posibleng 1 o 2 hearing na lang ang isasagawa pagkatapos ay magpupulong ang committee para magsagawa ng assessment. Ibabatayaan niya sa resulta ng assessment kung panghuli na o masusundan pa ang pang-anim na pagdinig bukas. Paliwanag ni Soto na in aid of legislation ang kanilang investigasyon at mula sa mga pagdinig ng committee, marami na silang natukoy na kinakailangang batas na kanilang isulong. Nangako si Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na lahat ng mga kalap nila na mga dokumento, impormasyon at ebidensya sa anomalous flood control projects sa isusumiti nila sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para makatulong sa kanilang ginagawang investigasyon. Ito sa Patrol 19, Sally Orteg Bueno para sa impinametodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, 3 foreign telco gustong pumasok sa Pilipinas matapos maisabatas ang Konektadong Pinoy Act. Naman sa Malacanang, Patrol 13 Gilbert Perdes. May 3 malalaking foreign telco na gustong pumasok sa Pilipinas matapos may sa batas ang Konektadong Pinoy Act. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na mahigit 100 ng aplikante ang nagpakita ng interes at posibleng madagdagan pa kapag nailabas na raw ang Implementing Rules and Regulations o IRR sa unang linggo ng Oktubre ngayong taon. Sakop naman ng IRR ang mga panuntunan para mapalakas ang kakayahan ng mga telco laban sa maling paggamit ng internet gaya ng online na pangudyok ng karahasan. Ipinunto ng DICT na nakita ang pangangailangan ito matapos ang riot sa Maynila na sinimulan umano ng mga grupong nagplano gamit ang social media. Tiniyak din ng opisyal na may konsultasyon lalo na sa mga telco para masiguro ang patas na partisipasyon sa paggawa ng panuntunan. Patrol 13 Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Nangangailangan naman ng judiciary o hudikatura para maibalik ang tiwala ng publiko sa paglaban sa korupsyon, susuportahan ng Senado. Nagbabalik si Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Tiyakin ng Senado na may sapat na pondo ang mga korte at iba't ibang antas ng hudikatura para mabilis nilang maresolba ang mga kaso. Ito ang tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian sa pagdinig ng panukalang 2026 budget ng Judiciary. Ayon kay Gatchalian, susuportahan nila ang pangailangan ng hudikatura upang matulungan ang mga korte na pabilisin ang pagresolba ng mga kaso at maibalik ang tiwala ng publiko sa gitna ng dumaraming opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa mga kaso ng katiwalian. Git ng senador, trabaho nila na tiyakin na ang pondo ay nagagamit sa mga bagay na magpapataas ng kalidad o kahusayan sa paggampanan ng tungkulin ng judiciary. Hinikayat din ni Gatchalian ang judikatura na bumuo ng isang roadmap na magbibigay daan sa mga korte upang mahusay at mabilis na maresolba ang mga kaso. Lumilitaw sa bawat isang hukom, may average na bilang ng kaso na umaabot sa 291. Kabuang 60.013 billion pesos ang panukalang pondo ng judiciary para sa taong 2026. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! EBM nanawagan naman sa mga ahensya ng gobyernong tiyaking makararating sa mga tamang benepisyaryo ang bawat sentimo ng ayuda para sa kanila. Kapag-ulat, buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Siniguro ng pamahalaan na may sapat itong pondo para tumugon sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na suportahan ang ating mga kababayan na apektado ng bagyo at maging ang mga frontline agencies na nagtatrabaho para agad rumisponde sa mga nangangailangan ng tulong. Dagdag pa ni Pangandaman, maaaring gamitin yung mga ahensyang ito ang kanilang Quick Response Fund para sa disaster
preparedness, relief at rehabilitation sa oras po ng kalamidad. Wala niyang dapat ipag-alala mga kababayan natin dahil may sapat na pondo ang gobyerno kasabay ng pagtitiyak sa mabilis na pagproseso nito. Samantala nanawagan naman ang DBM sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin na ang bawat sentimo ay agad na makakarating sa tamang benepisyaryo. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, nagpadala na ng tulong ang Philippine Red Cross sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng Super Typhoon Nando at Habagat. Sa pamagitan ng inilunsad na humanitarian caravan ng PRC, nakapaghatid sila ng pagkain, tubig at iba pang ayuda o tulong sa mga apektadong residente sa mga lalawigan ng Cagayan, Ilocos Norte at Nueva Vizcaya. Kabilang sa ipinamahagi ay ang mga gamot. Meron ding ipinadala na 3 food trucks, kitchen sets at shelter toolkits na nasa 1,000 o sa mahigit 1,600 apektadong individual. Kasama rin sa caravan ang isang water tanker at water treatment unit na tutugon naman sa pangangailangan ng malinis na tubig ng mga residente. Samantala, binigyang diin ni Red Cross Chairman Richard Gordon na misyon ng ahensya na maging maagap sa pagtugon sa oras ng kalamidad at ipinapaalala rin sa publiko na manatiling mapagbantay at tumawag lamang sa hotline o Red Cross Hotline 143 para sa anumang emergency. Balitang Bayan. Iba rin po sa masamang lagay ng panahon, kuryente o supply ng kuryente sa mga apektadong lugar, mga naapektuhang lugar ng Bagyong Nando na ibalik na. Babalik si Patrol 38 Gen Patrolya. Naibalik na ang kuryente sa mga naapektuhang lugar dahil sa Bagyong Nando matapos ang tuloy-tuloy na trabaho ng mga tauhan ng Meralco. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communication Joe Saldariaga, nagpapatuloy ang kanilang mopping up operations upang maibalik ang supply sa natitirang 1,700 customers sa Bulacan, Metro Manila, Batangas at Cavite. Dagdag pa ng Meralco official na naka-alerto pa rin ang kumpanya sa posibleng epekto ng bagyong Opong at patuloy ng malakas na pag-ulan dulot yan ng habagat. Kabilang sa mga hakbang na isinagawa ng Meralco ang pagpapaalala sa mga billboards owners na itupin pansamantalang kanilang mga billboard upang maiwasan ang pagbagsak ng mga ito dahil sa malalakas na hangin. Nagpaalala rin ang kumpanya na ilang safety tips para sa publiko lalo na sa mga binahang lugar gaya ng pagpapatay ng main switch o circuit breaker at pag-iwas sa paggamit ng appliances na basa ang kamay. Yun din ang pag-unplug ng appliances at pagtanggal ng mga pumpilya kung maaari. Ako si Patrol 38 Gen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mapamalita 60 billion pesos na pondo na ibabalik sa PhilHealth gagamitin para sa pagpapalakas ng universal health care ayon sa pamahalaan. Ang kabuuan naman ng report mula kay Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perdes. Tiniyak ng pamahalaan na ang 60 bilyong pisong pondo na ibabalik sa PhilHealth ay gagamitin para palakasin pa ang mga programa sa ilalim ng Universal Health Care. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni spokesperson Israel Pargas ng PhilHealth na ilalaan ang pondo sa pagpapalawak pa ng primary care benefits na may libreng 54 na gamot, anti-cancer screening sa Yakap Clinics at dagdag na package para sa leptospirosis, animal bite, HIV at maternity care. Nabatid na bahagi ng pondo ay para naman sa digitalization, kabilang ng paggamit ng mobile app para sa mas mabilis na access sa gamot program. Malaking tulong din daw ang zero balance billing program para mabawasan ang gastos ng mga pasyente sa pampublikong ospital. Kasabay nito itiniyak naman ng PhilHealth na paigtingin din nila ang tinatawag na transparency at anti-fraud measures para masigurong tama ang paggamit ng pondo.
Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo nitong weekend na ibabalik na ang standby fund na ito upang matiyak ang mas malawak at abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Patron 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nabugso pa lamang po ng mga pagulat mula sa labas ng impilan. Magbabalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras, Engineer Giljon Reyes, 27 sandali makalipas ang alas 12. Tayo po nasa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan sa oras na ganap na alas 12:30 na po ng tanghali. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, of course, ang issue pa rin po ng flood control projects, yung investigasyon ng Senado, investigasyon kahit ng Kamara at yung Independent Commission for Infrastructure. Nasa kabilang linya po natin mula po sa Kamara ang chairman po ng House Committee on Public Works and Highways at co-chairman din ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Works o yung Infracom. Si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. Congressman Momo, magandang tanghali po. Welcome po sa DWIZ LU Channel 23. Kong Drew Nasino po. Magandang hapon, Drew. Magandang hapon rin sa mga tagapakinig mo sa hapong ito. Good afternoon. Opo, maraming salamat po sa inyo, Kong, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa impilan. First things first, Kong, ano hong initial reaction po ninyo no? Dito po sa mga revelasyon ni dating DPWH Bulacan, District Engineer Henry Alcantara, lalo yung kahapon, Congressman? Well, nakakagulat, Drew, di ba? Dahil maraming malalaking mga pangalan ang na-involve doon sa anomalyang yan. At higit sa lahat, doon ako medyo nagulat doon sa ginawang pag-ghost project sa mga projects na na-release or mga funding na na-release sa Bulacan First District. Engineering District. Mm-hmm. Oo. So talagang medyo nagmamangham, magkakapakuan tayo, ma-surprise talaga tayo sa nangyaring may mga malaking pangalan na na-involved doon sa anomalyang itong nangyari dito sa Bulacan. Opo. At kasama po doon ang inyo pong kapwa rin kongresista na si Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List. Kamusta naman po, Kong, at batid po namin na siya po ay pinapauwi na ni House Speaker Bo GD. Well, yes, dahil yung kanyang leave of absence yata ay kinansil na ng lower house ni Speaker. So mapilitan talaga siyang umuwi, no? Unless, of course, may planong siyang magtago na lang siguro doon sa ibang lugar, di ba? But definitely, dapat siguro siyang bumalik at harapin ang mga paratang sa kanya. Opo. Kung totoo ba o hindi. Hindi, of course, bigyan siya ng panahon na at least masagot niya yung mga binigay, mga paratang na of course binigay or napasa sa kanya dahil doon sa itong insertion nga ng mga especially flood control projects. Alright, opo. At tama, nabanggit nyo na rin po, Congressman, at bilang kayo po ay co-chairman ng Infracom at chairman din po kayo ng House Committee on Public Works and Highways. At meron na po tayong ICI o yung Independent Commission on Infrastructure. Sa inyong opinion, Kong, nararapat bang ipagpatuloy pa o suspendihin yan pong inyong ginagawa pong pagdinig sa Kamara? Well, actually, Drew, ako mismo ay nagmungkahi sa kay Speaker na kung pwede itigil na namin dito sa sa lower house o kahit siguro sa Senado yung investigasyon dahil una nakita mo naman natin na maraming lumulutang na pangalan both the lower and the upper house, di ba? Opo. So may mga pangalan ng senador, may pangalan ng mga congressman na na-involved.
I think it would be better na ibigay na natin sa independent commission yung pag-iimbestiga para at least walang bias, hindi ba? Pangalawa, sa dami ng trabaho ngayon, lalo na dito sa lower house, Budget season pa naman. Opo. Binabalangkas namin ngayon ang ating budget for 2026. So, kailangan siguro makafocus muna kami niyan hanggang matapos namin ang pag-approve ng budget for 2026, no? Pangalawa, marami ho kaming mga chairman din ng mga committees. Katulad ko, chairman ako ng Committee on Public Works. At sa ngayon, more than 400 house bills na yung nakabinbin dahil hindi namin ma-tackle, hindi namin ma-discuss dahil kulang nga sa oras, no? Dahil mayroon kang Infracom, mayroon kang budget pa, dahil co-chairman naman din ako sa Committee on Appropriation. So I think para ma-focus na namin ang aming oras, pagpagawa ng batas, ayun naman ang trabaho natin, ibigay na natin yung trabahong pag-iimbestiga doon sa Independent Commission, ICI, Opo. na ginawa ng ating Pangulo. Opo. So kung you mean to say, tama rin ho ba para po maiwasan yung masasabi po ba natin na conflict of interest? Yeah, yung bias, no? Dahil yung publiko, of course, makaramihan sa kanila siguro, baka sabihin nila, iniimbestigan yung sarili ninyo. So, di ba, mas maganda sigurong independente na body Opo. ang mag-iimbestiga para na walang neutral, walang kinikilingan. Opo. Kayo naman po ay handa naman po makipagtulungan sa ICI, ang Kamara po. In fact, kanina siguro, dinala na ni Speaker Boji D ang records namin, yung aming nakalap na mga records, yung aming mga findings, yung aming resolution, yung sa committee findings namin, dinala na ito doon sa ICI para makatulong sa kanilang investigasyon. All right. So, at eto pa, I will just dig deeper lang, Congressman Momo, at kayo naman din po ay co-chairman ng Infracom, at meron po ritong binabanggit din actually ito po sa sumbong po sa Pangulo website, kung meron po kaming nasilip din po diyan po sa Surigao La Suerte Corporation na isa pong construction firm. Tama ho ba, Congressman Momo, ito ho ba ay pag-aari po ninyo ng inyo pong pamilya, Congressman? Hindi. Dahil dati kasama ako dyan, pero nag-divesto ako sa kumpanyang yan. So, hindi na ako kasama doon. So, sino na po nagmamanage? Well, yung mga siblings ko. Alright. So, wala hong conflict of interest? Wala din silang negosyo doon sa distrito ko. Oh. Dahil tinigil ko at ayaw ko talagang makakuha sila ng kontrata doon sa distrito. Oh, I see. All right. Opo. Pero kasi may mga naglalabasan din po sa social media na post na tungkol po diyan sa inyo pong kaugnayan diyan po sa sinasabi po na yan na construction firm. Well, anyway, kung ano pa ho ang kailan ho ba tayo magkakaroon ng kung merong mang susunod pa na pagdinig diyan po sa Kamara hinggil nga po sa flood control anomalies? Meron pa ba kahit last two hearings? Actually, wala na. Wala na talaga, Drew. Yung nakaraang hearing, yun ang last namin. At kahapon, sinubmit na namin sa Office of the Speaker ang aming mga findings. And then, yun siguro ang dadalhin niya. Ito turn over niya sa ICI. Ano ho naman ngayon ang panawagan po ninyo diyan po sa iba't iba pong kumbaga pananaw ng inyo pong mga kapwa mambabatas hinggil po dito sa napakalaki pong kontrobersya po na kinakaharap po ng dalawa pong nitong lower at upper house. May mga mambabatas na isinasangkot dati at mga kasalukuyang mambabatas. Well, actually, yeah, the hearing is conducted by both houses in aid of legislation.
So dito sa amin sa tingin ko nakakuha na kami ng mga ideya kung anong mga batas ang dapat nating baguhin, dapat nating i-amend o magagawa ng bagong batas para at least maiwasan ng mga ganitong pangyayari sa sunod ng mga panahon, no? In my part, I think ang isa sa pinakaimportante dito na i-amend siguro ang procurement law, no? I have been advocating before na kung pwede sanang online bidding, no? So isama na natin ang online bidding ngayon para at least transparent ito at saka there is maiwasan ang collusion among contractors. All right. Sa tingin nyo ay magmamaterialize kaya ito sa Yes, Kamara? kung magiging batas ito, I think sa ngayon, kung i-file na natin ito, yung pagbabago ng RA 9184, sigurado kong lulusot dahil marami namang gustong talagang baguhin at parang hindi na mangyari ang nangyari pa nung nakaraan. Opo, last few questions na lang po, Congressman Momo. Ano po ang inaasahan po ninyo sa pamumuno? Well, ilang araw pa lamang naman po, simula po ng maupo bilang bagong House Speaker, si Faustino Bogie III. Well, nasa panahon siya na pinakamababa ang moral. Of course, ang moral ng Kongreso. At of course, sa mata ng publiko, medyo talagang nawala ng tiwala. Hindi kung naubos yung tiwala, kung hindi na, at least nag-reduce yung tiwala dito sa ating lower house. At hindi lang lower house siguro, at saka upper house, both houses. So I think kailangan siguro namin maging transparent. Kaya nga ginagawa na namin maging transparent dito. Nag-i-start na kami dito sa pag-deliberate, pag-discuss ng ating budget for 2026. Kung nakita ninyo lahat ng stages of the process of deliberation, laging online yan, naka-transparent masyado. At alam nila kung saan ang ina-amend, saan banda ang amendments, at iba pang mga dapat baguhin. Of course, this is a law, batas ito, may mga amendments din talaga na i-introduce ng mga members of Congress. So ito ay open for discussion, deliberation at nasusundan ng media. Opo, pero kung tama ho ba, kayo po ay miyembro po ng Appropriations Committee, Vice Chairperson po kayo? Yes, Vice Chairperson din ako ng Committee on Appropriations sa ngayon. Opo. Pero last 19 Congress, nasa ano rin po kayo, APRO? Nasa APRO din ako, Vice Chairman din ako dati. So pwedeng pasingit pa isa akong doon sa mga insertions. Pwede ba nating paano ho nagkakaroon nun? Well, actually, Drew, walang insertion dito sa lower house. Alright. Actually, it's a misnomer nga. Ang tawag kasi dyan, supposed to be, dapat sana amendments, no? I don't know who coined the word insertion. Pero, it's a process in the preparation of the House bill, no? Kasi ang General Appropriations Act is a bill, is a law, no? So ang process niyan katulad rin ng ordinary process ng paggawa ng isang batas. So it passes the first, second, and third readings. Then there is a period of amendments, institutional man or individual man. So ito ang ginagawa natin. So kung makita natin dito sa National Expenditure Program na sinubmit ng Office of the President in the year 2025, halos walang pagbabago ang NEP or NEP ng nasubmital ng Executive Department, except nga doon sa Department of Public Works and Highways dahil binawasan pa nga namin dito sa baba. Sa lower house, binawasan namin ang budget ng Department of Public Works and Highways in 2025 at dinala yung ibang pera doon sa DSWD, sa social program ng DSWD. Inamend. No, yeah. Nilagay doon sa DSWD at saka sa Department of Labor and Employment para sa mga social services nila. Opo. At DOH. Okay. Okay. Kung are you in favor po na kasi meron mga nagsusulong
na alisin sa poder ng mga mambabatas yung, let's say, pag-infiltrate doon sa budget para sa infrastructure or yung pagpasok ng mga budget doon sa mga government infrastructure projects? Drew, I will explain to you the process ng Go ahead paggawa po, ng sir. isang budget. Actually, ang isang, halimbawa, I would cite the example ang DPWH. Ang DPWH kasi, bago sila, may budget, pag-start ng budget call, which is January and February of each year, ang Department of Public Works and Highways will instruct the regional offices and district offices to submit projects, proposed projects for inclusion in the budget of the following year, di ba? So, ang gagawin nila, ipasok nila sa RBT or yung budget proposal yan. Regional Budget Proposal, RBP pala. So, yung regional budget proposal na yan, yun ang isusubmit ng mga regional offices to the Department of Public Works and Highways sa kanilang planning service. At dyan sila, kasi parang wish list lang yan, no? Maraming isusubmit. Halimbawa, ang isusubmit ng isang distrito is 10 billion, pero yung kanilang ceiling is only 3 billion. So it's up to the Department of Public Works and Highways Planning Service to select among those in the RBP which will support the main program of the department. Halimbawa, ang main program ng department is construction of bridges. So damihan nila ang allocation sa bridges. So doon sila maghanap sila among the RBP submitted. So yun. So ang ibig sabihin, ang NEP, i-discuss namin dito is the proposal of the executive department. Kami tanggap lang kami rito, re-reviewin namin yan. So ang Committee on Appropriations will do the review on the proposed budget. So ang anong tinitingnan namin, ang una sa lahat, ang absorptive capacity. Halimbawa, dinagdagan ang Department of Public Works and Highways, pero pala yung kanyang, ang naubos lang niya nung nakaraang budget is only about 50%. So there's no use of adding additional budget. So yan tinitingnan namin. Then yung mga implementation ng kanilang programs, yung PAPs nila, yung Program Activities and Projects, titingnan din namin yan if it is suited to the needs and the direction of the administration, sa programa ng administration. Yun ho ang nire-review namin. So in short, ang budget proposal comes from the executive department, hindi sa amin. All right. So ayan, pero hopefully ay maging maayos, maplansya po lahat yung mga, kung merong mga gusot po sa budget, lalo sa pondo ng DPWH, Congressman Momo. Well, marami pong salamat sa inyo po, Congressman, at sa uulitin habang mainit-init pa po ang mga issue po na ito, at magandang hapon po sa inyo. Sa uulitin po muli, Kong. Maraming salamat po sa inyo pong oras. Thank you, Drew. Thank you for having me this afternoon. Salamat. Salamat po. Ingat din po kayo. Good luck po sa inyo. Si Congressman Romeo Momo Sr. po yan, ang kinatawan ng unang distrito po ng Surigao del Sur, at chairman din po ng House Committee on Public Works and Highways at co-chairman ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Works o Infracom. Balitang Bayan! Ipinagdiriwang ngayon ng Mega World ang kanilang ika-31 anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developer sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy and environmental design o LEED certified na gusali sa buong Pilipinas, na isang global certification para sa green building initiatives sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Kabilang po dito ang kanilang office building sa Eastwood sa QZ, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig, Arcovia City sa Pasig, Capital Town sa lungsod ng San Fernando sa Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pang mga proyekto ang Mega World na kasalukuyan nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan po riyan ay matatagpuan sa Taguig City,
Pasig City, Bulacan, Iloilo at City of Smiles, Bacolod. Balitang Bayan! Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ang mga paalala oras. 11 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na alas 1. Hanggang pa po tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Performance-based bonus ng mga sundalo aprobado na ng Administrasyong Marcos. Ang detalye nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Makukuha na ng mga qualified na sundalo ang inaprobahang performance-based bonus o yung PBB na tinatayang nasa 65.5% ng kanilang monthly salary o basic salary as of December 2023. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa 110,000 na mga qualified officials at employees ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang saklaw ng inaprobahang 1.6 billion pesos na pondo para rito. Bilang pagkilala daw ito ng Marcos administration sa kanilang serbisyo sa bansa. Ganyan din na ang paggampan nila sa kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng kalayaan at soberanya ng Pilipinas na ayon sa Pangulo ay dapat daw na masuklian. Kailangan lamang niya makakuha ng very satisfactory rating ang mga opisyal o empleyado ng AFP sa tinatawag na Strategic Performance and Management System upang mag-qualify sa nabanggit na benepisyo. Patrol 13 Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Ako naman tayo sa probinsya. Pulsoan po natin ang balita kaugnay pa rin sa bagyo. Nasa 17,000 pamilya apektado ng pagbaha sa Pampanga. Mula sa Central Luzon, Johnny Gole. Yes, nasa 17,429 families o katumbas ito ng 54,438 individuals mula sa kulang 100 barangay dito sa Pampanga na grabing naapektuhan nga ng baha. Itong dulot nitong mga pag-ulan, dala nitong nagdaang bagyong Typhoon Nandu. Ito yung latest bulletin na ipinalabas ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga lugar sa lalawigan na matinding binaha ay itong bayan ng Masantol, 18 barangay, Minalin, 13, Bacabebe, 14 at isa dito sa siyudad San Fernando. Sa mga nabanggit na lugar ay merong 4 hanggang 5 talampakang tubig baha. Samantala yung iba pang mga lugar ay 2 hanggang 3 talampakang tubig baha. Ilan sa mga residenteng naninirahan malapit sa Pampanga Rivera ang tuluyan ng pinalikas dahil sa patuloy na pagtaas pa rin ng baha dito sa ilog. Gayon din itong mga naninirahan malapit sa Manila Bay dahil sa high tide. Ang mga bayan sa Pampanga na nakitaan na rin ng mga pagbaha ay itong mga bayan ng Arayat, Candaba, San Luis, Santa Ana, San Simon, Apalit, Mexico, Guagua, Purac, Lubao, Florida Blanca at itong Sasmuan. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central sa Patrol, nag-uulat, simpilang ito dulakat DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Tala itinanggi ni Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo ang aligasyong may conflict of interest sa kanyang papel bilang mambabatas at construction business ng kanyang pamilya na nakakuha ng mga government infrastructure contracts. Si Congressman Momo ay chairman ng House Committee on Public Works and Highways at co-chairman ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Works na nag-iimbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects. Ayon sa mambabatas, wala namang conflict of interest dahil hindi na siya bahagi ng Surigao La Suerte Corporation bukod sa wala itong business transaction sa kanilang distrito. Ang nasabing kumpanya ay pag-aari ng kanyang anak na si Roel Momo, provincial board member sa Surigao del Sur. Itinanggi rin ng kongresista na may pag-aari siyang private jet matapos kumalat sa social media ang post na nagpapakitang kasama niya si Butuan City Representative Jose Aquino at Misamis Oriental Representative Bambi Emano na lula ng naturang eroplano. Nilinaw ng nakatandang Momo na ang private jet na may tail number RP C22226 ay rehistrado sa pangalan ni Palawan Representative Pepito Alvarez. Tinawag naman ni Congressman Momo na fake news ang viral post na ino-operate niya ng isang dummy account
ni Cantilan Mayor Carla Lopez Pichay na asawa ni dating Congressman Prospero Butz Pichay na kanyang kalaban sa politika. Balitang Bayan! Ang kapatay ng isa pang police report. Las Central Luzon, 10 individual, kabilang 2 most wanted persons sa Pampanga, arestado. Nagbabalik si Johnny Gole. Yes, 10 personalidad. Ito ang nasakutin ng mga operatiba ng Pampanga Police sa inilunsad nilang anti-criminality at anti-illegal drugs operations nitong weekend. Ayon dito kay Police Colonel Eugene Marcelo, Pampanga Police Provincial Director, sa nasabing bilang 2 most wanted person ang kanilang nasakote. Umaabot naman sa 505,240 pesos ng halaga ng shabu ang nakumpiska sa naturang operasyon. Mula ito sa tinatayang may tinatayang 72 grams ng shabu bunga ng bypass operations ng Mabalacat City Police Station na ikinadakip naman ng 7 drug personalities, kabilang dito ang isang high-value target individual sa bawal na droga. Samantala, isang 48 anyos na active street drug pusher mula sa bayan ng Bacolor sa Pampanga ang naaresto ng pulisya. Nasamsam sa pag-iingat niya yung 2.3 grams ng shabu na may street value na 15,640 pesos. Samantala, huli rin ng San Fernando City Police Station at Bacolor Police ang isang most wanted person in provincial level sa pamamagitan ng standing alias warrant o baris dahil sa tinakbuhan niyang kasong 2 counts o paglabag sa batas pambansa bilang 22 o 22 o kilala sa anti-bouncing check law o estapa. Dakip din ng isang lalaking meron ding arrest warrant dahil sa kasong theft. So yan ang update. Buhat ito sa gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrola. Nag-uulat sa Impila Metodo Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Tinatikos ni US President Donald Trump ang mga bansang sumusuporta sa pagkilala o kumikilala na sa Palestinian State at Two-State Solution. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly sa New York, iginiit ni Trump na ang naturang hakbang ay tila nagbibigay gantimpala sa grupong Hamas. Nanawagan din ang Pangulo ng Estados Unidos sa mga bansa na magtulungan upang maisulong ang ceasefire na magtatapos sa digmaan sa Gaza. Aminado rin si Trump na mahirap wakasan ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Gayunman, handaan nilang magsulong ng mabigat na sanctions laban sa Russia upang mapilitang tumalima sa tigil putukan. Balitang Bayan! At yan po ang kabuuan ng mga balita ngayong araw po na ito ng Miyerkules, ngayon pong Baclaran Day, Setyembre 24, taon 2025. Pero bago tayo tuloy magpaalam, batiin po muna natin ang maligayang kaarawan ang ating po mga kasama po sa impilan, si Lady Eliza, anchor po ng Pilipinas ngayon na. Happy birthday! Na nagdiriwang po ng kanyang ika-40 kaarawan. At happy birthday din! Unahin ko lang si Patrol 24 June Samson na nagdiriwang naman po ng kanyang ika-30 kaarawan. Yan. Happy birthday! Happy birthday din kay Angel Sagales, ang ating pong DWIZ Tech Naga. Happy birthday din! Happy birthday! Kay Ginoong Cyrus Kanya, ang yan, yung laging humaharurot po ang ating pong DWIZ at Aliw admin staff na nangongolekta rin po ng hindi bisikleta. Ang gaganda ng bike yan. Well, anyway, maraming salamat din po sa ating po mga nakasama sa News Center, sa buong tropa po ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po susunod na DWIZ Network News. Kasama po sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang
Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na taga-gising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila.